the bread of life, broken for all my sin, your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade a sinner's sand for your new covenant. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. I'll walk salvation's road with fear and trembling, your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I live in remembrance. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as heights reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race, remind me you're not finished yet. Hallelujah, 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 I live in remembrance. Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa.
So yun pong awiting ating narinig ay inawit po ng aking pangalawang anak na si Ruben sa prayer meeting po ng Winnipeg Unida Christian Church kagabi. So I decided lang po na gamitin po nating awitin ngayong umaga. At nagandahan po kasi ako sa mensahe ng awitin na nagpapakita po ng patuloy na pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang marapat na ginagawa lagi ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? So purihin po ang Panginoon. Kumusta po kayong lahat? Kung ako po ang inyong tatanungin sa biyaya at sa awa po ng Panginoon, ay okay naman po ang inyong lingkod. At patuloy po na nagpapatuloy sa gawaing iniatas ng Panginoon sa atin pong mga balikat. Dalangin po ng aking puso nang bawat isa sa inyo ay nasa mabuti rin pong kalagayan. Ang atin pong pag-aaral ngayong gabi, again, ay pagpapatuloy ng Doctrine of the Scripture. At tayo po ngayon ay nasa part 3 na. So yan, kung kayo po ay bago lamang po sa Tinig ng Pag-asa, alam na po ninyo na ang atin pong pag-aaral ay tumatalakay sa mga mahalagang doktrina ng iglesia o ng simbahan. At ito po mga kapatid ay binigyan natin ng importance na pagtuunan ng pansin sapagkat gaya nga po ng sinabi ng Panginoong Hesukristo, pagdating ng araw ay maraming mga magsisilitaw ng mga mangangaral na mga magtuturo para iligaw ang marami. Na maging ang mga elect ay kukumbinsihin na mailigaw sa kanilang pananampalataya. So mga kapatid, sa umaga pong ito, ay duduktungan natin ang ating pagtalakay sa Doctrine of the Scripture o ng banal na kasulatan. At samahan po ninyo ako sa pagtalakay ng bagay na ito. Sabi po ni John MacArthur, gusto kong simulan ng pag-aaral sa ganito. Sabi po niya, Scripture needs no updating, needs no editing, needs no refining. Sabi po, whatever time or culture you live in, it is eternally relevant. It needs no help in that regard. It is pure, sinless, inerrant truth. It is enduring. It is God's revelation for every generation. Napakaganda po ng pahayag na ito ni John MacArthur. Ano po? Hindi kailangan ng banal na kasulatan ng editing, refining, updating. Hindi katulad ng mga applications na meron tayo ngayon, kailangan mong i-update para po mapakinabangan mo ng maayos. Ang Biblia, walang editing, walang refining, walang updating na kailangan. It will always be relevant. Lagi po itong napapanahon at ito po kailanman ay hindi nagkakamali. Sapagkat ang Diyos na nagsalita ng mga kasulatang ito ay hindi kailanman pwedeng magkamali. Amen po ba? So, ang atin pong tatalakayin ngayong umaga, why is the Bible necessary? Bakit kailangan ang written word? Bakit kailangan ng banal na kasulatan? Bakit ito importante? Mga minamahal na mga kapatid, the Bible is absolutely necessary for man to have an intimate knowledge of God. Kahapon po ako'y napatawad doon sa isang post ng isang pastor. Ang sabi po niya, natutunan niya raw sa kanyang pastor noong araw na ang malinis na puso lang ay sapat na, hindi na kailangan ng mga karunungan. Nakakatawa sapagkat anong klaseng puso ito, in reference to ministry, no? He is referring to ministry, sa paglilingkod. Ang tanong, paano ka makapaglilingkod ng malinis na puso kung wala kang karunungan tungkol sa Diyos? Hindi ko po alam paano mapagtatagpo na magkakaroon ng tao ng malinis na puso kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. A man cannot have cleanliness or pureness of heart. Sabi nga po ng Biblia, ang puso ang pinakamadaya. Ano po? Ang puso ay madaya at punong-puno ng kasamaan. So, if we will rely on the heart in order to serve, then we will serve wrongly. We will serve poorly. Ang importante po mga kapatid ay ang pagkaunawa. Ang pagkaunawa
sa mga bagay na iniutos ng Diyos, pagkaunawa sa doktrina ng Diyos, pagkaunawa ng mga tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga po mga kapatid, huwag niyong kakalimutan ang paghamon ng Panginoon sa Ebanghelyo ay pagbabautismo at pangangaral at ano po ang sabi? Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-utos ko sa inyo. Yun po yung huling bilin Turuan silang sumunod. Kapag may pagtuturo, may pagkaunawa. Kapag may pagkaunawa, merong paglago at meron kang maituturo din sa iba. So, ang tanong ay ito, saan natin malalaman ang tungkol sa Diyos? Well, it is absolutely necessary for us to have an intimate relation with God. Sabi nga, ito daw po ay nireveal ng Diyos sa kanyang mga salita. If God would not reveal Himself to man, there would be no way in which man could know God. Kung hindi ipapahayag ng Diyos at ipapakilala ang kanyang sarili, paano natin siya makikilala? So bago po natin bigyan ng emphasis yung importansya ng Biblia, gusto ko po munang ipahayag sa inyo at ituro sa inyo 3 ways God revealed Himself. Saang mga paraan inire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili? Saang mga paraan ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili? Ito po ang ilan. So God has revealed Himself to man by primarily 3 avenues. 3 avenues. Una, God has revealed Himself to man in creation. Romans 1:18-23, Psalms 19:1 and 6. Ano po ang sabi dyan? Sabi po sa talata, Romans 1:18-23. Sabi ng Bible, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in righteousness. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen. Lino po yan, verse 20 na po. For since the creation of the world, His invisible attributes, ano ba yun? Yung katangian ng Diyos ay ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang creation. Being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So ang unang kapahayagan mga kapatid ng revelation ng Diyos ay ang kanya mismong creation. Tuloy pa ho natin ng verse 21. Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man and birds, four-footed animals, and creeping things. Si Apostol Pablo nagsabi rito at tinuturuan ng mga taga-Roma na ang Diyos inireveal yung kanyang sarili saan? Sa kanyang creation. God Himself showed or revealed Himself to man through the creation. Kaya tingnan nyo lang po yung mga ginawa ng Diyos, yung mga nilikha ng Diyos, inire-reveal dyan ang presensya ng Diyos. No? Susunod po, yun pong Psalms 19 verses 1 and 2. Ano po ang sabi dyan? The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. So ayan, tingnan nyo raw po yung mga bituin, tingnan nyo yung mga gawa ng kamay ng Diyos, at dyan, idinideclare, ano daw? Yung glory of God. So sa pamamagitan po ng creation, inireveal ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos. So ano pong ibig sabihin po nito? Una, letter A. This source of revelations tells us that there is God. Yung creation nagpapahayag na merong Diyos. Letter B. This source of revelation demands that we respect and fear God.
Can we say amen to that? No? Ito pong revelation ng creation ay enough to say that there is a creator. And this source of revelations demand that we respect and fear God as the creator. Letter C. This source of revelations reveals the power of God. It reveals His power. But, take note of this, this source of revelation, letter D, cannot reveal God's person, which is His nature, His character, and attributes. Hindi po kayang i-reveal, hindi lahat maipapaliwanag, hindi lahat maipapakita ng creation yung nature of God. Hindi po maipapakita yung Diyos, yung kanyang kabuuan, yung kanyang karakter at ang kanyang attribute. Kaya nga po, letter E ang conclusion, if this is the only source of revelation, which is yung creation, no, on which we have to draw, it leads to idolatry of the worship of the creation rather than the God of creation. Nakuha niyo po, kaya delikado yan. Di po ba mga tao ngayon, sinasamba ang araw, sinasamba yung mga nilikha, sa halip na yung lumikha. Oo nga po, nire-reveal po ng kabundukan, inire-reveal po ng araw, ng buwan, ng mga bituin, ng lahat ng ito, ang Diyos. Subalit, this is not enough to reveal everything about God. Nakuha niyo po? So, opo, isa sa dahilan na inireveal ng Diyos ang kanyang sarili ay sa pamamagitan ng kanyang nilikha. But that is not enough for us to really know who God is and what God is. Amen? So, ito pa ho yung pangalawa na kung saan inireveal ng Diyos ang kanyang sarili. Not only to the creation, but God has revealed Himself to man through the conscience of man. Ang tao po mga kapatid, may built-in na ginagawang Diyos. Kahit saan pumunta kayong kultura, kahit nga sa mga bundok meron silang bathala, meron silang sinasambang Diyos, meron silang mga anito. Na po, sa puso ng tao, meron nun. Sabi nga po ng Romans 2:11, for God does not show favoritism. God will punish the Gentiles when they sin, even though they never had God's written law, and He will punish the Jews when they sin, for they have the law. For it is not merely knowing the law that brings God's approval. Those who obey the law will be declared right in God's sight. Even the Gentiles who do not have God's written law instinctively, take note of that, instinctively follow what the law says. They show that in their hearts they know right from wrong. They demonstrate that God's law is written within them, for their own conscience either accuse them or tell them they are doing what is right. The law will surely come when God, by Jesus Christ, will judge everyone's secret life. So dito po sa talatang ito mga kapatid, ay inilagay ng Diyos sa puso ng tao at inireveal na there is a creator. This source of revelation, by the way, letter A, tells us that God is a moral being. That is a being having laws or principles. Ang Diyos, di ba? Sabi nga, itong si Jacob at si Esau, nasa sinapupunan pa ng kanilang magulang, hindi pa nga nalalaman kung ano ang mabuti at ang masama, hindi pa nakakagawa ng mga bagay na nasa tiyan pa nga, ay pinili na ng Diyos itong si Jacob at kinamuhian itong si Esau. So mga kapatid, God impart in human heart yung conscience. And this source of revelation is not always accurate because of man's fallen condition.
And the fact that his conscience, because of the fallen condition of man, may be faulty as a result. Sabi po ng 1 Timothy, tingnan po natin, chapter Titus, ito na lang pong Titus ang basahin natin. Titus 1:15 muna. Sabi po dyan, to the pure, all things are pure. But to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. Para doon sa mga matuwid, ang lahat ng bagay ay matuwid. Pero para doon sa hindi matuwid at hindi nananampalataya, walang matuwid. Even their mind and conscience are defiled. So they profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Mga kapatid, naniniwala po ba kayo na sa Pilipinas, halos majority ng Filipino, they believe that there is a God? Pumunta lang kayo sa labas, kausapin mo yung kaibigan mo doon eh. Niniwala ka sa Diyos? Yes. Even those who are in the Islamic faith, hindi ko maalaman kung ilang relihiyon meron sa Pilipinas eh. Katakot-takot, meron pong Muslim, may Hindus na rin sa atin kasi may mga nag-Hare Krishna na rin doon. Meron pong mga Maharishi, meron din po doong Buddhist, meron din pong mga Taoism, lahat na po ng klaseng relihiyon. Yung po sinasabing the only Christian nation in the Far East, yun lang pong Kristiyanong pananampalataya, katakot-takot yun eh. At alam ko po mga kapatid, na meron tayong pangunawa tungkol sa Diyos. Built in. Pero ang tanong, sabi, to the pure, all things are pure. But to those who are defiled, to those who are unbelieving, ang sabi ni Paul, nothing is pure. Balikan natin yung sinasabi ng isang pastor kanina, na yung puso lang daw, enough na. Ang sabi nga po dyan ni Tito, nothing is pure. Yung heart, hindi rin pure. At ang sabi dyan, even their minds and conscience are defiled. So maliban na ang Diyos ang gumawa talaga ng pagbabago sa puso at mag-alter ng ating conscience, wala rin pong mangyayari. Kaya po letter C, the source of they may have defiled their conscience. Ang sabi ng 150 ng aklat ni sa sulat ni kay Tito. So they may have a seared conscience according to that. And letter C, this source of revelation fails to reveal God's person or character, katulad din naman ng creation. Yung conscience ng tao hindi enough para totally ipakilala si Jesucristo, para totally ipakilala ang Trinity ng Diyos as a doctrine. Hindi enough para ipakilala ang banal na kasulatan para sa ating mga puso. So, dahil dito, mga kapatid, letter D, sabi po, if this is the only source of revelation that we have to draw upon, we will attempt to approach God by working righteousness which can never satisfy the demands of the Holy God. To offend God in one point makes a man guilty of all. All of our righteousness is as filthy rags. The conscience can only be cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Sabi po ng, sabi nga po, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So, ipinakikita po rito mga kapatid na talagang kung konsensya at konsensya lang ng tao ang magiging basihan ng revelation tungkol sa Diyos, wala pong mangyayari. We will never know God. So, kaya po, ang Diyos gumawa ng paraan. Anong ginawa ng Diyos? Pangatlong bagay, God has revealed Himself to man by divine intervention. Ano pong ibig sabihin yan? So, ang Diyos po nagpahayag sa pamamagitan ng kanyang sarili. Now, when Moses went into the tabernacle of meeting to speak with him, sabi diyan, he heard the voice of one speaking to him from above the mercy seat
that was on the ark of the testimony from between the two cherubim, thus he spoke to him. So ang Diyos mismo, nagsalita na siya sa tao at ipinahayag ang kanyang palatuntunan. At ito naman, mga kapatid, ang tinatawag nating divine revelation of man. Ito namang mga taong ito na pinili ng Diyos na pagpahayagan ang kanyang mga salita, isinulat naman ang kanyang banal na kasulatan. Sabi nga mga kapatid, if man is to know God, God must take the initiative and reveal Himself to man. And God has done this in the Bible. It's through the Word of God that we can know God's nature and the plan that He has for our lives. Totoo, all creation declares God, the goodness, the power. But that is not enough. Totoo, God can reveal Himself through the conscience of man. But then again, that is not enough. It is only and only through His words that we will get to know who He is. That is why God revealed Himself to man by divine intervention. Ito po ngayon yung ating banal na kasulatan. Si Moses, kinausap siya ng Diyos. Si Moses, isinulat ito, yung unang 5 aklat ng Old Testament, si Moses ang nagsulat nito. Ganon na nangyari sa iba pang mga writer ng banal na kasulatan. God revealed Himself through the Scripture. Amen? So, ngayon po naman, letter B, it is only by the means of the Scripture that we can know and experience salvation. Amen? So, ang laisin ng Diyos, hindi lang ipahayag at i-reveal kung sino siya, kung hindi ang kanyang pagliligtas. At papaano daw natin ito matututunan? Walang iba kundi sa banal na kasulatan. Sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 15, they are able to make us wise for salvation. And here, the Apostle Paul is talking to Timothy and he is referring to the Scripture. They are able to make us wise for salvation. Kaya nga, sumunod dyan yung 3:16. Yung lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Hindi po ba? So, ayan. So, ano pa ho? Sabi po sa Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya raw ay nagmumula saan? Sa pakikinig. Kaya yung taong regenerated na, yung binuhay na sa mga patay, ay magkakaroon ng pananampalataya. Paano siya magkakaroon ng pananampalataya? Sa pakikinig na ng mensaheng ipinapahayag. Kaya nga mga kapatid, tandaan ninyo, no? Una muna ang regenerations bago po ang pananampalataya, not the other way around. No, minsan yun, magkabila ang kampo, magkabaliktad doon. No, tayo naniniwala na kailangan muna tayong i-regenerate ng Diyos, no, bago tayo manampalataya. Because paano tayo mananampalataya in the state of total inability? Paano tayo mananampalataya kung tayo'y patay? So, syempre, ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, bubuhayin tayo, saka lang natin maririnig ang pangangaral ng Ebanghelyo at doon magkakaroon tayo ng pananampalataya. Nakuha niyo po ba mga kapatid? So, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Tandaan ninyo mga kapatid, mauuna muna lagi ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos. At ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Meron po ako pinost sa Facebook, ang ganda pakinggan eh. Kaya tinanong ko po na tama po ba o mali itong video na ito. Yung isang lalaki na nag-share po siya ng Ebanghelyo na ang kaligtasan daw ng Diyos, okay naman sana, in-explain niya yung total depravity na lahat ng tao ay patungo lahat sa kapahamakan, pupunta lahat sa impyerno. Okay doon, walang mali doon. Pero ang punto po ito, na ang Diyos daw, para iligtas ang tao, ay nag-send ng lifeboat. Doon na po nagkakaproblema. Ang preaching of the gospel, doon po nagkakatalo. Kinikilala naman, tinuturo naman, na talagang we are in a state of sin. Wala tayong wala tayong magagawa because we are all dead to sin, papunta tayo lahat sa impyerno.
At that point, tama yung pangangaral ng lalaki. Pero dumating na po doon sa punto, papaano ngayon na ang isang patay ay maliligtas? Sabi niya, kailangan ng biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng lifeboat. Mga kapatid, kung ang biyaya ng Diyos, lifeboat lang ang pinadala niya, anong klaseng biyaya yon? No? Hindi po lifeboat ang ipapadala ng Diyos. Ang ipapadala ng Diyos sa aking pananaw, sa aking pananampalataya, lifeguard. Ano pong kaibahan ng lifeboat at saka ng lifeguard? Si Jesus hindi siya lifeboat. Si Jesus ay lifeguard. Ano pong ibig sabihin nun? Paano ko po dinistinguish? Mga kapatid, kung ikay patay sa pananampalataya at ikaw mga kapatid ay ililigtas ng Diyos at ang ipapadala niya lang ay helicopter katulad nung sinasabi ng iba o kaya lifeboat na kailangan kang kumapit, kailangan kang umakyat, kailangan kang sumakay, paano mo gagawin yun in your state of being dead? Wala kang kakayahan eh. Wala kang kakayahan, paano ka ngayon maliligtas? Samantalang ang Diyos ipinadala si Kristo bilang lifeguard. Siya lang po may kakayahan nun. Kukunin ka ngayon doon sa kalagayan mo. No? Minsan nga mga kapatid, kung kayo po'y nakakaintindi ng paglangoy, ang sabi po ng mga lifeguard, bago nila damputin doon sa ano tawag doon, sa kalagayang nalulunod, yung panahon na talagang wala na silang kakayahang magpapalag. Hanggat nagpapapalag pa ho yan, maipapahamak pa niya yung lifeguard. I'm talking of the real rescue operation. Most of the time nga, sinisikmuraan pa ho ng lifeguard yung kanilang ililigtas, lalo kung mas malaki, para mawala ng malay, para po magawa na nila na dalahin ito sa ligtas na lugar. Hanggat may kakayahan pa yon, na iligtas yung sarili, pipilit po yung umahon, ilulubog niya ng mga lifeguard. May kakayahan pa kasi. Mga kapatid, ang kalagayan natin sa spiritual, wala na tayong kakayahan. Patay na po tayo, palubog na tayo ng palubog, at ang rescue dumating doon sa point na Jesus as a lifeguard, pluck us out, take us out from that predicament and put us to safety. Yun po ang presentation dapat ng gospel. Hindi yung, andyan na yung lifeguard, andyan na yung lifeboat, it is up to you kung sasakay ka o hindi ka sasakay. Hindi po biyaya ang tawag doon. At yung po ngayon, papasok ngayon yung tinatawag na pagpapasya ng tao. Sasabihin nila, kailangan ka magdesisyon ngayon kung tatanggapin mo o hindi. Mga kapatid, Arminian yon. Arminian theology yon. Hindi po iyon ang tinitindigan natin bilang mga unida. Kasi po sa saligang batas natin, tayo ay naligtas, biyaya ito ng Diyos. Unawain po nating mabuti yung biyaya. Pag sinabing biyaya, undeserved, wala kang effort on your part. Lahat po ng gospel presentation ngayon ng mga pastor, parating may effort. Kailangan kumapit, kailangan sumakay. Di may effort. Nakuha niyo po ba mga kapatid? If you are going to present the gospel, present it that way. Yun po ang itinuturo. Sapagkat ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Unmerited, undeserved. Yun po ang ibig sabihin. I hope nauunawaan niyo kung saan ko hinuhugot. Nagtanong po ako. Gusto ko lang po makita kasi yung mga pananaw ng mga pastor, kung magre-react sila. Wala naman nagre-react Buti pa si Pastor Rainier, nung nagtanong siya, yung ibang mga pastor nag-react doon. Ngayon po nakikita ko kung sino yung mga pastor na tumitindig doon sa tamang doktrina ng UNIDA at yung mga pastor na nakikiganon-ganon sa kabilaang pangpang. Pakinggan niyo po si Pastor Rumakin, Jonathan Rumakin. Ngayon nagtuturo po siya, halos kasabay ko. Panoorin niyo po yung kanyang pagtuturo din. Nagsisimula na po silang magdoktrina ngayon. Marami na pong mga pastor ngayon na nagsisimulang magturo ng doktrina. At maganda po ito. Natutuwa po ako sa nangyayari. Pastor Conrad Malabag, matapang na rin po ngayon na nagpapahayag ng kanyang mga stand. Pastor MJ Velasquez, si Oswald, ang aking inaanak na si Oswald. Ewan ko saan ba nakadistino to si Oswald. Alam ko ay nakadistino rin to bilang manggagawa. So ayan po, nagsisimula na si Oswald din na magturo. So importante po ito mga kapatid. Kasi God reveals Himself through the Scripture.
No? Sabi nga po, the scripture are able to make us wise for salvation. Because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Luke 24:27, John 5:39. Nasabi yan, it is the scripture that gives us the testimony of the love of God incarnate, our Redeemer, the Lord Jesus Christ. Yan. Sabi nga po, for whatever, it is by hearing of the word of God that faith comes alive in our hearts. Amen? So, it is the word of God that is the incorruptible seed that is planted into our hearts that leads us to the new birth. Amen? So, kaya importante ang banal na kasulatan, importante ang salita ng Diyos sa Biblia in order for us to know and experience salvation. Can we say amen to that? Now, letter C. The scripture are able to give us confident hope for the future. Hindi ko alam kung saan nyo hinuhugot yung pag-asa ninyo Lalo na po ngayon na talaga namang pag pinag-usapan po may pag-asa pa ba dito sa sitwasyong kinalalagyan natin ngayon? Hindi ko po alam kung saan kayo humuhugot ng pag-asa. Sa sarili ba nating karunungan, sa kalakasan, sa mga hanap buhay, sa resources at material things na meron tayo, saan ba? Alam niyo po, the scriptures are able to give us confident hope for the future. Kaya po sa ganitong hirap ng buhay, sa ganitong sitwasyon, huwag po tayong magsermon ng mga false hope. Huwag na po sanang mga pastor wala nang isinermon kundi yung pagyaman pa rin. Kaya yung mga nasa G12, mapapahamak po yan dahil madi-disappoint lang kayo. Ang buhay na ito hindi po pabuti. Ang buhay po ay hindi paasenso. Sinabi na po ng banal na kasulatan yan, there will be trying times. There will be difficult times. And God is talking to the Apostle Paul na ipaalala ito. Terrible times will come. Ito mga pastor ng Pentecostal, walang ganong preaching. Puro prosperity will come, puro pagyaman, puro pag-asenso, puro ganon. Lalo na yung Oriel Balano, talagang pag pinapanood ko, nangingilabot ako Wala nang isinermon, wala nang ipinangalandakan. Siya, palibasa katakot-takot ang kayamanan ng pastor na yun Katakot-takot ang kayamanan, bunga ng mga kaloob ng mga miyembrong, sila lang ang nagsisiubos. Ito po yung mga kapatid na kakapangilabot. Ang pag-asa natin wala sa mga pastor na yan. Ang pag-asa natin nasa banal na kasulatan at sa turo ng Biblia. Only the scriptures will enable us to have the confidence and hope for the future. Romans 15:4, if we did not know God's nature and how to enter into His plan for us and eternal salvation, we would have nothing to which to look forward. We would truly be without hope and without God in the world. Amen po ba mga kapatid? Sabi po ng banal na kasulatan, for whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. Ano man daw po mga kapatid, yung mga bagay na isinulat dati, isinulat yan para sa ating pagkatuto. Ito po ang ating aralin. Huwag lalampas sa nakasulat. Huwag magpapaniwala kung hindi nakasulat. Amen? So ngayon, scriptures is very important. The doctrine of the Bible is very important. Kaya natin to kailangan. Kasi po, ito yung pinaka-konkretong revelations ng Diyos. Binanggit ko na kanina, He can reveal Himself through creation. Kaya pag nakakapunta tayo sa magagandang lugar, ano po sabi natin? Wow, magnificent creation of God. Nagsasalita ang Diyos doon ng kanyang power, ng kanyang creative power. Pero it doesn't reveal who He is entirely. Hindi po inire-reveal doon yung kanyang paraan ng redemption, hindi ipinakikita ng creation how He will redeem man. Tama? Creation will reveal the power of God. But that is not enough. Para maging basihan natin ng lahat ng tungkol sa Diyos.
Opo, nagsasalita ang ebanghelyo tungkol sa Diyos, but that is not enough. The scripture must be the sole authority in order for us to know God more completely. Amen? Now, punta tayo sa pang-apat. What are some symbols connected with the Word of God and what do they tell us? Sa Biblia, inilarawan ang salita ng Diyos sa iba't ibang mga bagay. Mahalaga ito. Sa mga pagtuturo ninyo, mahalagang ito ay maituro sa mga estudyante. Sapagkat sa bawat bahagi na ang Bible ay inirepresent sa isang symbol, may kahulugan ito. At anong ibig sabihin ito para sa atin? Ito, one example. Letter A. The Word of God is a hammer. Narinig nyo na ba yun? Ang banal na kasulatan ay martilyo. Jeremiah 23:29. It is able to break up and make an impression on hard hearts. Kaya nga po ang salita ng Diyos, ito lamang po mga kapatid ang pwedeng dumurog, ito lang ang pwedeng magbaon, ito lang ang pwedeng magbigay ng pukpok. Saan? Sa mga pusong matitigas. Sabi po niya, basahin po natin ang sabi diyan. No, sa Jeremiah 23:29, is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces? Ganyan daw po, it is not my word. Sabi po ng Diyos. At dito po ang paglalarawan yung isang blacksmith na kung saan yung bakal ay ipinapasok niya doon sa mainit na orno, tapos kukunin niya uli at pupukpukin po ito ng pupukpukin hanggang sa maihulma ayon sa kanyang naisin, ayon sa gusto ng isang blacksmith. At ganun po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos parang martilyo, ihuhulma tayo, ipoporma tayo doon sa kanyang kagustuhan. Dahil kung sa ating mga sarili ay talagang hindi naman po tayo magiging masunurin kahit kailan. Hindi niyo po ba naranasan na minsan yung pukpok at palo ng salita ng Diyos matindi? Minsan pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, parang minamartilyo puso mo eh. Pero importante yun. Kasi kung hindi ganon, walang power yung salita ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga po yung pangangaral ng pulpito, dapat salita ng Diyos. Hindi po iniiwasan dapat yung mga martilyo. Hindi po iniiwasan yung mga martilyo at ang ibinabato natin sa miyembro natin, puro marshmallow. Ang mga pastor ngayon, hindi martilyo ginagamit, marshmallow. Mabato ka ng marshmallow, di tuwa ka pa. Ang mensahe ng mga pastor ngayon, hindi martilyo, bulak. Bulak. Ano po ibig sabihin nun? Ang inihahampas bulak. Sino masasaktan doon? Kaya ngayon, ang puso ng tao patigas ng patigas dahil sa mga sermon ng pulpito. Puro pambobola, puro panloloko ang mga isinesermon. Yayaman ka, ika. Mag-G12 ka lang, yayaman ka. Mag-disciple ka lang, aasenso ka. Kapag ginagawa mo to, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Pero lahat yon ay business strategy ng pastor. Para lalo siyang umasenso, maraming pera simbahan, mas marami siyang pera. Hindi para talaga sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang hamon na ito ay for your glory, not for God's glory. For the glory of those pastors, not for the glory of God. Mga kapatid, yung tunay na lingkod ng Diyos, kahit wala na pong matira, basta masabi niya lang ang totoo. Kahit maglayasan at maglipatan na kung saan-saan, basta nagsapahayag lang ng totoo. Kasi po, totoo naman ang salita ng Diyos, masakit eh. Martilyo nga eh. Pero ang mga pastor ngayon, iniiwasan yan. No? Iniiwasan yan. Mas gusto nilang magbato ng marshmallow sa halip na martilyo. Letter B. The Word of God is a mirror. James 1:23-25. Anong purpose ng salamin? It reveals to man his true spiritual condition. Kaya mahalaga na ang mga pulpito ay nagpapahayag ng scripture. Nagpapahayag ng salita ng Diyos.
ng turo ng Biblia at hindi puro kwento, hindi puro testimonya. Dapat yung salita mismo ng Diyos, dahil yung salita ng Diyos ay magiging salamin para i-reveal sa mga tao yung kanilang kasalanan, yung kanilang spiritual na kondisyon. I-reveal po ng salita ng Diyos ang mga katamaran. Ang linaw niya, sabi ni Pablo sa Bible, huwag pakainin ng mga tamad. Ano po? Yung mga ayaw maghanap buhay, huwag pakainin. No? Yung mga bakla, yung mga tomboy, yung mga nakikipamutong sa may asawa, yung mga mapang-alipusta, yung mga mapanupi, lahat po yun mga kapatid eh. Pero iniiwasan yan ngayon eh. Hindi po yan isinesermon kasi may mga kapatid na masasaktan. Naku, sigurado lalayas yan kapag iyan sinermon ko. Lalo na yung mga pagpapatubo. Naku po, 10 miyembro ko nagpa 5-6. Laki pa namang magbigay niyan. Si Aling Petra, pag iyan ay sinermon ko, naku, aalis si Aling Petra, sayang ang tithes niya, lilipat yan doon sa CCF. No? Kasi doon sa CCF, doon sa GCF, doon sa mga F na yan, wala namang ganyan teaching, puro encouragement. Kaya doon sila nagtatambakan. Doon lahat nakaipon. Doon sa mga G12. Pero pag ang pastor ay nagpapahayag na ng mga doktrina, yung mga masasakit na turo ng Bible, yung karne, nagiging salamin po yan sa mga tao. Inire-reveal po yung tunay na spiritual condition. Tingnan niyo po si Jesus. Minahal ba si Jesus ng mga tao? Sa tingin niyo ba yung mga pinangaralan ni Jesus nung panahon na siya nandito sa lupa? Minahal siya? Lagi niya nga pong tanong yan eh. Kahit Pedro, tinanong niya eh. Si Pedro 3 times, Peter, do you love me? Nako, miya-miya konti lang, Peter, do you love me? Yayabang ng mga tao eh, yes, we love you. I love you, I love you, I love you. Ganyan po ngayon ang uso eh. I love you, Lord. May pagtangis pa, may pag-iyak pa. Pero pag nadali ng pulpito, pag nadali ng mensaheng masakit, love na ba si Lord? Hindi, wala nang pakialam kay Lord. Hahanap uli siya ng ibang Lord. Yung mga Lord na kung saan hindi kukundina sa kanyang kasalanan, hindi magre-reveal ng kanyang spiritual condition. Doon na lang siya. No, kasi nga, makakatinaan tenga. Ang gusto na lang madinig, yung puro patotoo na walang kwenta. Kuha niyo po, yung mga testimony ng mga sikat na artista, yung magagandang kantahan, paiyakan, emosyon. Na kapag pumunta sa simbahan, para kang nanood ng stand-up comic, o kaya ng isang entertainer, o kaya ng isang, ano ba tawag doon, yung mga magagaling tumula. Yung mga ganun eh, yung spoken poetry. Alam niyo, magagaling yung mga yun kumpara sa mga pastor ngayon. Ang gagaling ng mga gumagawa ng mga spoken poetry. Yung mga makabagong makata. At ito po yung pinupuntahan ngayon kasi naaaliw sila doon. Pero pag ang pulpito ay nagpapahayag ng martilyo at nagpapahayag ng salamin para i-reveal yung ating spiritual condition, naku, nagtatalsikan, naglilipatan doon sa mga gusto nilang pakinggan. Sabi po ng Bible, Jeremiah 1, simulan po natin sa 22. Sabi po dyan, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. James 1:23 o 22 to 25. Ano daw ang ginagawa nitong mga taong tumingin sa salamin? For he observes himself go away and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it and is not a forgetful hearer but a doer of the work, for this one will be blessed in what he does. Amen? Kapag daw ikaw ay nakinig ng mensahe at inireveal sa iyo ng Diyos ang iyong spiritual condition at sinunod mo ito, ito po yung pangako. You will be blessed in what you will do.
Ayan naman pala yung sikreto ng pagpapala, mga kapatid. Ano daw ang sikreto ng pagpapala? Ang pagsunod sa sinasabi ng turo at doktrina ng banal na kasulatan. At kapag sinabing pagpapala dyan, hindi lang po material na bagay yan. Alam niyo po bang pagpapala, mga kapatid, yung magkaroon ka ng kapayapaan sa kabila ng kabigatan ng sitwasyon ng buhay. Nakuha niyo po ang gusto kong sabihin? Pagpapala, yung magkaroon ng sense of peace in spite of the troublesome situation of life. That is a blessing. At ito po, mga kapatid, para sa mga Pentecostal ay hindi blessing. Sa kanila, ang definition ng blessing, yung punong-puno, liglig, nag-uumapaw na pagpapala na dumarating sa material. Blessing sa kanila pag ayos ang pamilya mo, maganda relationship mo mag-asawa, hindi namamatay kahit 100 taon na kayo, 120, blessing pa yon. Mga kapatid, hindi po ganon ang binabanggit yan. Ano po? Yung pagsunod sa sinasabi ng banal na kasulatan, kahit ito ay masakit, kahit ito ay mahirap, kahit ito'y dumudurog ng ating mga puso. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi naman nag-aalo, hindi kumukonsinti, hindi nagpapahintulot at hindi nagko-compromise. Sapagkat ang Biblia, ang susunod ay ano? Sabi po, letter C, the Word of God is a two-edged sword. Ano po ibig sabihin ng two-edged sword? Dalawa kabilaan. Anong purpose nito? It works for us to bring victory to our lives. It works on us to convict and divide. Dito po, mga kapatid, mahalaga, ito po yung tinatawag na synergism. Hindi po sa salvation, kung hindi sa sanctification. Pagdating po sa tinatawag na kaligtasan, it is all the work of God, monergism. Pero pagdating sa sanctification, yung pagpapakabanal, ito po ay may kinalaman tayo. Katuwang natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga po, synergist. Na po, meron na tayong kinalaman kasi buhay na yung ating Espiritu. Nauunawaan na natin yung mga turo ng Diyos. Naririnig na natin ang kanyang mga mensahe. Ngayon, kung narinig mo na ang mensahe at tumigas pa rin ang puso mo't hindi ka pa rin sumunod, alam na this. Pero mga kapatid, ang sabi po, kapag tayo po na naborn again na, nabuhay na sa ating kalagayang espiritual, ay nagbabasa, nakikinig, nag-aaral, sumusunod sa salita ng Diyos, the Word of God is a two-edged sword. Ano po nangyayari? It works for us to bring victory in our lives. It works on us to convict and divide. Ano po? So ano po ang sabi ng Biblia? Hebrews 4:12. Ano po ang sabi diyan? For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing and even to the division of the soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner. Ano po yung discerner? Literally, judge or critic. No, he is the discerner of the thoughts and intents of the heart. Alam ng salita ng Diyos kung ano ang tunay na layunin ng puso. Amen? So the Word of God is a two-edged sword. Letter D. The Word of God is a judge. Matindi to, mga kapatid. The Greek word for judge is discerner. Literally means a critic or judge. The Word of God passes right judgment on the innermost nature of man. Ngayon, mali naman sa atin ang humatol. Mali sa atin ang magsabi na hindi sila tama, tayo po ang tama. Hindi po natin gagawin yon. Kaya lang po natin nasasabi yon kasi iyon po ang sinasabi ng banal na kasulatan. No? Kapag sinabi ng banal na kasulatan at nilabag ito, yun po ang hatol ng banal na kasulatan.
Bakit ko po laging sinasabi, yung mga Pentecostal na yan, yung mga ganyan, yung mga charismatic na yan, kasi po galit na galit talaga ang Bible dyan eh. Sapagkat talaga binabaluktot naman nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi si Pastor Ruel ang humahatol doon, kung hindi ang salita ng Diyos mismo. Because the Word of God is the judge. And we as the hearer, preacher, teacher of the Word of God, we can therefore discern and know sino yung mali at sino yung tama at sino yung mga hinahatulan nito. Nakuha niyo po mga kapatid. No? The Word of God passes right judgment on the innermost nature of man. It is like an umpire or the one who calls the shots. No? The umpire will say kung strike or kung ano tawag doon, ball, kung ito ay di ba yung umpire sa pitcher sa baseball, yung umpire ang magsasabi kung strike. So the Word of God will say if that is a strike or if that is a good bat. No? The Word of God is a judge. Another thing, analogy of the Scripture is the Word of God is water. It refreshes, it cleanses, it purifies the soul for the defilement of sin. Yan. Ang dami na po natin ginagamit na analogy. Wala po dyan yung mga ginagamit ng mga Pentecostal. Diyan po mga kapatid, alam natin na ang salita ng Diyos ay tubig. Tubig. No? The Word of God is water. It refreshes, it cleanses the soul. Basahin niyo lang po yan, John 15:3, Ephesians 5:26. Andiyan naman po yung mga verses na yan para medyo madali tayo. Letter F, the Word of God is a seed. No po? Sabi po sa Luke 8:11, 1 Peter 1, it is sown in the heart to bring forth a spiritual harvest. Sabi po ng 1 Peter, basahin natin yan, maganda yan eh. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the Word of God, which lives and abides forever. Ayan. So, yung salita ng Diyos daw na naitanim ay incorruptible seed. Kaya, imposible na hindi yan magbubunga. Kaya, hindi po babalik ang salita ng Diyos ng walang kabuluhan. Kapag lagi mo pong narinig ang salita ng Diyos, hindi mo maiwasan sisibol at sisibol yan. Kaya yung naniniwala po ako na yung nagbababad sa tinig ng pag-asa, yung laging nakikinig ng tinig ng pag-asa, paulit-ulit lang naman po ako rito eh. Paulit-ulit ko lang mga pong nire-reiterate. Aawa ng Diyos, pagdating ng araw, mauunawaan at mauunawaan nyo to. Kasi po yung binhi, hindi naman pwedeng hindi lalago eh. No? At kapag ito talaga'y sumibol sa puso ninyo, mamumunga ito mga kapatid. And you will never be satisfied again doon sa mga napagdidinig ninyo sa pulpito na hindi ayon talaga sa salita ng Diyos. You will hunger for more. Kaya minsan naiintindihan ko yung sinasabi ng iba. Para sa iba talaga, ang doctrine napaka-boring eh. Sinasabi ko naman sa inyo eh. No? Yung pag-aaral na salita ng Diyos, boring yan. Tingnan niyo po mga Bible study, sino ma-attend? Pag mga Bible study, minsan, naku po, kung miyembro simbahay, 100, attend ang Bible study ilan? Wala pang 10% eh. Most of those people who are part of the church will just join the Sunday worship. Enough na yon. Ako nga mga kapatid tinig ng pag-asa na to Asan kaya yung mga miyembro ko dito sa Winnipeg? Gano'n kayong karaming miyembro ko na nakikinig? Yun naman ang reality mga kapatid. Hindi lang naman ito para sa Pilipinas, para din dito sa Winnipeg. Siguro po dahil lagi na nila ako naririnig, ako na po yung pastor nila for 9 years. Ayaw na nila ng tinig ng pag-asa. Pakaramdam nila, narinig na nila lahat sa loob ng 9 na taon. Pero mga kapatid, kung kayo po'y nakikinig ng tinig ng pag-asa, you will know that this is very important. And you will grow. Amen po ba? Yon. So, susunod po. Letter E, F na tayo. G na pala. Letter F na pala yung seed. Letter G, the Word of God is food. Ayan. The Word of God
is food. Jeremiah 15:16, it is that which imparts strength to the spiritual man. Kaya, lagi na po sinasabi ng mga pastor yan, ang salita ng Diyos ay pagkain. Pagkain espiritual. At kailangan tayong kumain. Totoo naman po yun. Sabi po ng 1 Peter, Jeremiah 15:6 muna tayo. Sabi po dyan, your words were found and I ate them. And your words was to me the joy and rejoicing of my heart. For I am called by your name, O Lord God of hosts. Yan na. Magkakatugma po yung paliwanag na yan. If God is the Lord of hosts, siya po ang naghahanda. At tayo po ay inimbitahan na makisalo sa kanyang kagalakan. At tayo po ay pinapakain ng kanyang mga salita. Si Jeremiah, sabi niya literally, I ate your words. Paano kaya yon? Ibig sabihin, lahat ng salita ng Diyos, kanya itong tinanggap. And your word was to me the joy and rejoicing of my heart. Kaya sasabihin ko po sa inyo, kapag kayo laging babad sa salita ng Diyos, naku, yung kagalakan ng puso, nandun yun. No? Yung kagalakan ng puso, sa kabila ng mga depressing situation, nandun yun. No? Importante po yun, sapagkat ang salita ng Diyos, pagkain na kapagpapalago ng ating espiritual na kalagayan. Sabi nga po mga kapatid, sa 1 Peter, kung ito'y pagkain, para sa mga sanggol, ito ay gatas. Amen? 1 Peter 2:2. Ano po ang sabi dyan? No? 1 Peter 2:2. Ang sabi, therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and evil speaking. As newborn babes, sabi diyan, desire the pure milk of the word that you may grow thereby, if indeed you have tasted that the Lord is gracious. So bilang sanggol, ang sabi, nasain nyo ika, yung pure milk. Ano yung pure milk? Yung word of God. So pero, anong sabi ni Pablo? Naku, hanggang kailan ko naman kayo papakainin ng gatas? Hanggang ngayon ba naman, gatas pa rin ang inyong kinakain? Katatanda na ninyo, ang tagal-tagal na ninyo dyan, puro gatas pa rin. Ito po yung matindi. Ito po yung nakakalungkod. Marami po talaga nasanay na lang sa gatas. Ang tanong, hanggang kailan ang gatas? Yung pong, dito po sa bahay, dito po sa Canada kasi, mura lang yung galon-galon ng gatas eh. For something lang po yun eh. Kung di ako nagkakamali, 4.75. Yung isang galon na gatas na gano'n, no? Yung 3.5% no? Yung 3.5%. Yun ang binibili ko kasi maraming milk yun. Meron po kasi na 2% lang, 1%. Pero binibili ko yung 3% milk, no? Problema, hindi na po mahilig sa gatas talaga. Pinipilit mo pa na uminom ng gatas. At alam niyo po, minsan kalahating galon napapanisan kami. Kasi may expiration date naman po yun. Nagko-curd na yung milk, makikita mo nabubuo-buo na. Tatapon mo na. Kasi po, hindi po nauubos. So, ibig sabihin, people in general, no, will come to a point na you will no longer desire milk. Kasi kakain ka na ng karne. Ano po? So, ayun nga po, pagkatapos po ng milk, susunod niyan, bread naman. No? Ayan, number 2, it is bread for the mature. So sabi po ng Isaiah 55, so he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that the man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Hindi lang daw po tinapay, literal, kung hindi, saan? Sa salita na nanggagaling sa bibig ng Panginoon. So it is also a bread for the mature believer. And ano pa ho? Sa susunod po, number 3, it is a strong meat or solid food for the adult. Yan yung sinasabi ko kanina, 1 Corinthians 3, na sinasabi ni Pablo na dapat karne na ang kinakain.
So, dyan lang po mga kapatid, makikita natin na the Word of God is food. May pagkain pang bata, may pagkain pang mature, at merong pangkain na po para sa mga adult. Kaya, pwedeng gatas, susunod ay tinapay, pagkatapos po ay karne na. Amen? Pero maminsan-minsan, masarap din nung naggagatas-gatas. Paminsan-minsan ay nagtitina-tinapay. Pero bilang nagmamature at talagang adult na tao, gusto natin yung karne. Kakalungkot, maraming mga simbahan ngayon, ayaw ng karne. Po? At pang-apat, it is as sweet and delightful as honey. No? Sabi po ng Psalms 119:103, sabi po, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Wow! Di po ba? Yan. So, the Word of God is food. Amen? Susunod, sa Bible, the Word of God is known to be a lamp. Yan. Ano naman ang ibig sabihin yan? Kapag sinabing the Word of God is a lamp. Yan. Maganda po ito, di ba? Sa small group, talakahin nyo itong mga bagay nito. Ang gandang discussion, hindi po ba? Tapos, huwag nyo munang i-reveal kung ano yung mga layunin. Halimbawa niyan, mga kapatid, bakit ho kaya ang Word of God ay tinawag na lamp? Saka nyo ngayon i-reveal yung dahilan. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Psalms 119:105. Bakit lamp? 1. Ang dahilan, it imparts life to darkened man. No? John 6:63, 2 Corinthians 3:18. Pangalawa, bakit lamp ang salita ng Diyos? It exposes areas of sin in our lives. May mga bagay na kadiliman sa buhay natin, kapag binasa natin ang salita ng Diyos, i-reveal yung mga kadilimang yon. At pangatlo, it gives direction and guidance. Kapag nasa kadiliman ka at may ilaw ka, alam mo kung saan ka pupunta. Mga kapatid, yan, letter H lang na yan, enough para pagbulay-bulayan sa word time sa small group. Hindi yung kung ano-ano ang pinag-uusapan. Nakuha niyo po? Yan pa lang. Tapos, ang dami ko na pong ipinahayag na yan tungkol sa Bible. Naku po, kung 2 taon na magse-cell group kayo, hindi nyo matatapos yan. Yung doctrine pa lang, pagbibigay diin pa lang sa doktrina ng banal na kasulatan. Palagay ko naman mga kapatid, kung linggo-linggong small group, ganyan ang tatalakayin nyo, ay mamahalin nyo ang Bible. Mamahalin nyo ang salita ng Diyos. Mauunawaan ninyo ang salita ng Diyos. Nakuha nyo po mga kapatid. Kaya hamon ito sa lahat ng nag-small group. Kaya yung mga pastor na wala akong curriculum sa small group, doctrine ang talakayin nyo. Napakagaling. Lalago pa yung mga miyembro nyo. Kesa sa, matindi. Kung ano-ano mga pinag-aaralan, di po ba? So, ang sabi po, the Word of God is lamp. Next, letter I na po tayo. The Word of God is true riches. Ayan. So, kung anong kayamanan hinahanap nyo, alam niyo po ba mga kapatid, nang pinamili si Haring Solomon kung anong gusto niya, ang pinili ni Haring Solomon ay karunungan, kaalaman, wisdom. The Word of God is true riches. Why? It makes the possessor rich and wise. Kapag naging wise po kayo, naging matalino po kayo, naging maalam po kayo, yun ang kayamanan. At dahil nga doon, si Haring Solomon, hindi lang wisdom ang nabigay sa kanya. Yung mga bagay na hindi niya hiningi, ibinigay din sa kanya. So ito po nagiging bunga ng karunungan galing sa Diyos, ng karunungan galing sa pag-aaral ng kanyang banal na kasulatan. Again, hindi enough ang pusong malinis dahil wala naman nun. Naku, yung pastor na yun na sana nag-post ay nakikinig ngayon para maintindihan niya. It is the Word of God that makes one wise. At yung wisdom na binabanggit dito, hindi naman yung wisdom ng mundo. Siguro yung pastor na nag-post nun, he is referring to the wisdom of this world. Tama po siya. Walang kabuluhan ang wisdom of this world.
Pero sa paglilingkod sa ministeryo, hindi puso ang basihan, kundi wisdom of God. And that is the true riches of the Word of God. Malinaw ho ba mga kapatid? Hindi uubra ang puro puso. Kailangan ng dunong ng salita ng Diyos para pabulaanan yung mga maling aral, para manindigan sa katotohanan, para makapagturo talaga ng tunay na salita ng Diyos at hindi puro kwentong walang kwenta. Amen. Ano po? So, bakit ngayon salita ng Diyos? Ano po? The Word of God, sabi po, the law of your mouth is better to me than thousands of coins of gold and silver. Can you imagine? Tindi ng salmista. Oh. Ang tindi. Sabi po ng salmista, yung iyong salita, yung iyong kautusan ng iyong bibig ay higit sa libu-libong gintong, ano tawag doon? Coins at pilak. Ang tindi mga kapatid, hindi po ba? So the Word of God is true riches. Susunod, letter J na tayo. The Word of God is a fire. Ayan. So, apoy. Kaya matindi yan. So, ang salita ng Diyos ay apoy. At ang sabi po ng Jeremiah 20, verse 9, Then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name, but his word was in my heart like a burning fire, shut up in my bones. I was weary of holding it back, and I could not. Yan po ang testimonya ni Jeremiah. Yung salita ng Diyos na nasa kanyang puso ay apoy na hindi mapatay-patay na siyang magtutulak sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon. This will speak of your passion, your desire, your burning desire. Ang nagbibigay nito ay ang salita ng Diyos. Sa tingin nyo kaya mga kapatid, bakit yung ibang mga pastor talagang hindi maawat, hindi mapigil sa kanilang pagsusumigasig sa pangangaral ng salita ng Diyos? Kasi po yung fire ng Diyos sa puso, hindi mamatay-matay. And that is because the Word of God. Alam niyo po mga kapatid, ayoko po sana sabihin nito lalabas na naman na bakit na naman si Pastor Will, ginagamit na naman yung kanyang sarili. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi naman madali magturo Hindi naman po pwede na bawat araw, ting umaga, ay uupo ka na lang dyan at automatic lilitaw na lahat ng mga turo na yan. Hindi po mga kapatid. Alam niyo po, pagkatapos po ng tinig ng pag-asa, 8:42 na po gabi na at ang haba na po pala nito. Anyway, huli na naman po ito. Pero, pagkatapos po nito, ang gagawin ko po, i-upload ko lang po ito sa YouTube. Pagkatapos i-upload sa YouTube, mag-aaral na huli ako. Aaralin ko na po yung susunod na lesson na ibibigay ko sa inyo bukas. Araw-araw na ginawa ng Diyos ganun. Alam niyo po ba kung gaano katagal na gugugulin para makapaggawa ng isang lesson na katulad na ganito? Hindi po ito madali. Alam yan ng mga pastor. Malaking trabaho po ito. Alam niyo po, vlogger ako Nag-YouTube po ako. Mga kapatid, aaminin ko po sa inyo, kumikita po ako sa YouTube. Bawat video po na inilalabas ko ay nakakadagdag sa kita naming mag-anak. Nakakadagdag po sa pantugon sa aming pangangailangan. Hindi naman po sa pagyayabang last month, ng isang buwan pa ho. Kasi last month, 220 lang ho yata sinahod ko. $220. Nung pong nakaraang buwan, malaki po Sumahod po ako ng almost $600. Nung pong buwan ng, I think, month of February. Yung pong January, February, March. Yun, maganda po yung sweldo. Pagdating po ng April, ito pong month ng April pa lang naman ho ngayon, wala po Bakit po? Wala po akong video. Wala po akong nailabas na video. Sa loob ng isang buwan, 2 video lang ho nailabas ko Yun lang po yatang paggawa ng biskotso. Tsaka ano pa ba yung isa? Hanggang ngayon wala. Bakit po? Wala na akong panahong mag-YouTube. Ang
mahabang panahon na inuubos po ngayon ay ang pagtuturo ng doktrina. Kung ang pag-uusapan po natin ay ang pagkita ng pera para sa pangangailangan namin, ba't ko to gagawin? Bakit ko to pag-uukulan ng mahabang panahon? Pakiramdam ko naman yung mga pastor, di naman ako pinapatulan eh. Pakiramdam ko naman yung mga pastor na dapat sang gumagawa nito, hindi naman sila nanonood. Walang pakialam. Yung mga hinahamon kong dapat sila nasa pamunuan, silang magpatuloy at magturo nito. Sabi ko nga, pag nagturo sila, titigil na ako eh. Dahil ang pagtutuunan ko na lang ng pansin, yung Winnipeg Unida. Pero tingin ko wala silang interest eh. They don't mind and they don't care. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi lang yun ang dahilan. The fire in my heart, it is burning. Ano po? It is burning. At hindi ito mapatay-patay. Kaya, nagpapatuloy po tayo. Siguro po kapag may nakita na po ako ngayon, 102 pa yung nanonood ngayon eh. Yung 100 tao. Dati po, alam niyo po ba, nagsimula ako ng Tinig ng Pag-asa, pa 20-20 lang po yung nanonood eh. 20. Minsan maabot po ng 30. Ngayon po, hindi na kayo bumababa ng 100. Kaya, pag tinigil ko naman ng bagay na ito, mga kapatid, na alam ko na marami sa inyo ang willing naman na mag-aral at matuto. At isa pa nga ho, the fire of the Word of God, the more you learn, the more you study, the more you read the Holy Scripture, naku po, hindi ka titigil. So ano po ang sabi? It warms the heart. The fire warms the heart. It gives zeal for service. Kaya, eto pong maoobserbahan nyo mga kapatid, yung pastor ninyo na nagdodoktrina, yung pastor ninyo na nagtuturo ng banal na kasulatan, mapapansin nyo ang sipag niyan sa paglilingkod. Hindi mo kailangang bantayan, hindi mo kailangang hingian niya ng report. Di ba yung council, no? Ewan ko, ginagawa pa ba ito sa Pilipinas na yung mga pastor buwan-buwan nagre-report sa council? Tingnan nyo po mga kapatid, doon nyo lang po malalaman eh, kung ang magiging basihan po ng sweldo ng pastor ay yung kanyang mga ginagawa, baka po ang mga simbahan tamaring magsweldo sa mga pastor eh. Lalo po ngayong pandemic, be honest mga pastor, ano ginagawa nyo sa loob ng 1 linggo? Ano pong ginagawa ng mga manggagawa? Yung mga generales, yung mga district superintendent, yung mga obispo, lahat. Ano ginagawa nila? Tapos, yung iba nagrereklamo pa na ang liit daw ng sweldo. Mga kapatid, para sa isang pastor na pumupunta sa simbahan ng 1 beses 1 linggo at magsasalita ng 1-2 oras sa pulpito, napakalaking pasweldo ang 1,000 1 linggo. Kasi po, 2 oras lang siyang magsisermon, 1,000 na. Hindi po ba? Unfair eh, hindi po ba? Pero ito pong totoo mga kapatid, kapag ang pastor ay nangangaral ng salita ng Diyos, hindi mo siya kailangang bantayan sa kanyang ginagawa. Kasi yung seal of service for the Lord, it cannot be quenched. Hindi mo kayang pigilin. You will see that pastor always online teaching. You will see that pastor doing everything he can to learn and to share. Kaya the more na talagang yung salita ng Diyos ay nasa puso ng pastor, yung conviction to preach, hindi mo kayang pigilin. Doon naman tayo tinawag. Doon naman kami tinawag bilang pastor. Tinawag po kami para magturo, mangaral. Hindi mag-visitation na mag-visitation. Alam niyo po ba na dahil ngayon may COVID, maraming mga pastor na wala ng gawain kasi yung mga pastor walang ginawa kundi mag-visitation. At yun po ang kanilang inililista sa kanilang mga gawain sa loob ng 1 buwan. Dinalaw ko si kapatid na ganito, si kapatid na ganito, si kapatid na ganito. Mga kapatid, ako po yung pastor na hindi ako mahilig magdalaw. Pasensya na kayo, no? Alam yan ng mga kapahatirang unida dito sa Winnipeg eh. Kaya ako may pandemic o walang pandemic, parehas lang. Hindi ko po hilig yung magdalaw. Kasi po naniniwala ako, meron dapat gumawa niyan.
Kaya nga may deacon ka, kaya nga may mga elders ka, kaya nga may mga small group leaders ka. Gawain nila yan eh. At ang pastor, kung gagawin mo yung magdalaw, kung 200 ang miyembro mo, ano pa pwedeng gawin mo? Ano pa magagawa mo para sa salita ng Diyos? Wala na. Kaya nga ang mga alagad ang linaw-linaw sa Acts chapter 6, sinabi niya, hindi namin trabaho yan. Yung pagpapakain, hindi namin trabaho yan. Yung pag-aasikaso tungkol sa lamesa, hindi namin trabaho yan. Ang aming trabaho ay pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Pero ang pastor, kapag lumalim sa salita ng Diyos, maniwala ho kayo, mapupuno siya ng zeal for service at mapupuno siya ng mensahe ng salita ng Diyos. At ito po matindi, pangatlo, it exposes the wood, the hay, and the stubble in our lives. I-reveal nito yung mga bagay na masusunog at walang kabuluhan sa ating buhay. Mababago tuloy ang ating prioridad. Magtutuon tayo ngayon doon sa mga bagay na importante, sa mga bagay na nais ng Diyos. At ito ay i-reveal ng banal na kasulatan. The Word of God is a fire. Sa Biblia, isinasabi na ang salita ng Diyos ay apoy. Ano po ba layunin ng apoy? Ayan po. It warms the heart, it gives zeal for service, but it also exposes kung ano yung mga nasusunog. Yung bang ginagawa natin, mga kapatid, ay masusunog. Ano ba yung mga bagay na ginagawa natin na kapag madaan sa apoy, ay mapupugnaw? Tandaan po ninyo, sabi ng Biblia, lahat ng bagay ay lilipas, pero ang salita ng Diyos ay hindi. Amen? Nakong haba. 2 oras na po tayo mga kapatid. 1 oras, 1:22 na po yung recording ko. At this is too much. Bukas po ay Friday. Meron pong check-up, meron pong operation si Mrs. tomorrow. Sama niyo po sa prayer. Hindi po namin alam kung ano yung gagawin sa kanya, but he was scheduled tomorrow for surgery. No, may nakita po na polyp. Hindi po namin tiyak kung saan pero anyways, let us pray for her. 10:00 pa naman po yung appointment namin, but again, I will try my best tomorrow na tayo ay makapag-devotion pa, makapag-aral pa tayo. At tomorrow po ang ating aaralin, what do we mean by plenary verbal inspiration? So, yung inspiration of the scripture, ito po pag-aaralan natin bukas. So, yun, samahan niyo po ako bukas at sa ngayon po ay dumulog tayo sa Panginoon para sa panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, lumalapit po kami sa iyo, nagpapasalamat, patuloy na idinadaing ang mga pangangailangan ng aming buhay at ang patuloy nawa na pagpapala sa bawat isa na nakikinig ngayon ng tinig ng pag-asa. Kailangan po namin, Panginoon, ang kahabagan na galing sa iyo. Sa amin naman pong mga sarili, wala kaming magagawa. Ipuin mo po ang buhay ng aking mga kapatid, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan, mga karamdaman, suliranin ng buhay, katagpuin mo ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa, yung sambahayan po ni Kuya Reynaldo Alcantara, Panginoon, ay pagparain mo po ang kanilang buong pamilya, ang mga pangangailangan ng aking mga kapatid, yung mga nasa banig ng karamdaman, ikaw po ang siyang aming nilalapitan at dinudulugan ng mga bagay na ito. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Ito po ang aming samo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang araw po mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Isang magandang araw po Ate Marie Cruz, Ate Elizabeth Sanchez. Patuloy pong panalangin nawa para kay Kuya Danny Paredes. Kuya Danny, pagpalain ka ng Panginoon. Kasama ka sa prayers namin lagi. Kumaring Ami Santos, kay Kuya Alvin, at Virgie Darapisa, kay Ate Heidi Mejia. Magandang araw Ate Heidi. Kay kapatid na Jacqueline Kamingal. Kapatid, magandang umaga sa iyo. Kay Ate Lay Presa at kay Brother Emong Presa. Kay Ate Daisy Bautista. Ate Daisy, may yelo pa ba dyan sa inyo?
Ate Elizabeth Rojas, Nanay Elong Santarin, magandang araw po. Nanay Carolina Bukiran, Ate Nelia Ramos, magandang araw. Magandang araw din po kapatid na Pastor Sel Batol, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Gina Medalla, nanay, magandang araw po. Kapatid na Marjorie Almasar, kapatid na Marivi Frias, magandang araw. Kapatid na Carol Forbes, magandang araw. Kuya Eric Maynes, Ate Rosie de la Cruz, kapatid na Rances Elisaga, magandang araw kapatid. Ate Cora Dolor, Ate Leslie Tamundong, kapatid na Ai Advincula, magandang araw sa iyo. I hope okay ka na, Ai. No, nagpa-vaccine tong si Ai, nilagnat daw. Pagpalain ka ng Panginoon, ganoon din kay Eric, pagpalain kayo ng Panginoon. Pastor Olan Rebullar, magandang araw po, Pastor. Ayan, good morning, Eloisa Castillo, kay Nio, at sa mga kapatiran. Yung pong sagana, mga kapatid, meron po akong vlog na ilalabas. Ano po? Panoorin nyo po. Panoorin nyo po yung pagdalaw ko sa isang pagawaan ng hotdog dito sa Winnipeg. Ayan, maganda po yun, panoorin nyo po. Baka ho mamayang hapon ilabas na natin. Ayan, magandang araw kapatid na Raquel Villanueva. Yung mga taga Saskatchewan. Raquel, taga Yorkton. Ayan, pasyal na kayo rito para, hindi pa pala pwede. Sa pagpunta ko dyan, dadalang ko kayo ng sagana hotdogs. Ayan, masarap yung hotdogs namin dito sa Winnipeg. Gawang Pinoy. Yan, Ate Del Sauler, magandang araw po. Kapatid na Joy Lapid, magandang araw. Kapatid Cora Dolor, kapatid na Ningning Tabuada, magandang araw po sa inyo. Ang inaanak ko si Oswald Duarca, kapatid na Joy Lapid. Ayan, yung kumari ko po, si Kumaring Asmin Bartolome Ada. Yan, magandang araw, Kumaring Jazz. Ganon din po kay Nanay Carolina Bukiran. Ayan, nanonood din po yung kapatid kong si Emma Camia Viduya, si Ate Nene Enriquez, magandang araw po. Ate Agi Victa, magandang araw po. Sino pa ba? Si Ernel, Pinsang Ernel Advincula, magandang araw. Kuya Emil Serrano, magandang araw po Kuya Emil, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganun din po si kapatid na Agnes Causaren, Ate Yeyeng Alvarez, Kuya Rodante Kerubin, magandang araw po. Kuya Boyet Kerubin. Ganun din po kay Kuya David Sarte Manipol, magandang araw po Kuya David. Kapatid na Lani Tulagan, kapatid na Rachel Manigaw, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Noel Andamo, magandang araw po. Ayan, si RC Bondok, nanonood si RC ngayon. Ganun din po kay Pastor MJ Velasquez. Magandang araw, Pastor MJ. Ganun din po kay Tita Mayra Paredes Libertino, Tita May. Magandang araw po, happy birthday uli. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Tita May. Ganun din po sa mga kapatiran sa Aristocrat. Nanay Gina Medalla, magandang araw po. Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, magandang araw po. Kuya Nicandro Sarinas, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Rebecca Victoria, magandang araw po. Ate Esther Olanyo, ayan, ang dami po nanonood sa atin mga taga-Qatar. Ayan, shout out po kay Diaconisa Leia at kay Pastor Rex Montesillo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tama po si Kuya Emil, sabi niya masipag yung kanilang mga pastor sa Qatar. God bless po. Ate Nelia Ramos, Ate Elsa de la Marter, magandang umaga. Kuya Eric Maynes, magandang umaga po. Ate Evelyn Cameros. Ayan, so ayan po si kapatid na Alvin de Rapisa, magandang araw. Thank you po sa pananalangin para po kay Dang. Dang po ang pangalan ng misis ko, Freda. Ayan. Meron din po siyang vlog kung gusto yung panoorin yung kanyang journey sa kanyang cancer treatment. Subukan nyo pong dalawin yung kanyang vlog, yung Freda Vlogs. Yun po yung pangalan niya sa YouTube. Freda Vlogs. Yun po ay ewan ko ilan na ba yung subscriber. Konti pa lang eh. Pero doon po, pinakita niya po, kinuwento niya yung kanyang journey sa cancer.
Ayan. So, ganun din po, Nanay Elong Santarin, Ate Del Magkawas, magandang araw po. Ate Yoli Dipol. Ayan, sino pa ba? Nabasa ko na po yung iba eh. Ayan. Pastor Sel Batol, magandang araw po. Magpatuloy po kayo sa Panginoon. Si Pastor Sel ay taga Maasim. Ayan. Taga San Ildefonso, Bulacan po ito. Nakarating po ako dito dati eh. Anniversary nila. Naalala ko to si Pastor Sel eh. Dinatnang ko, naglilitsyon. No? Naglilitsyon ng baboy. Ayan, kapatid na Jeng de la Torre Eusebio, magandang araw po sa inyo. Nanay Belen Olaes, magandang araw po. Ate Loida Bautista, Kuya Henry de la Cruz, magandang araw po. Ayan, Nanay Flor de Lisa Maines, kapatid na Mildred Orense, magandang araw sa iyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tatay Jerry Olaes, magandang araw po. Kapatid na Sherry Concepcion. Nakikita pala mga kapatid, kung sino yung nag-share ng video, no? Lumilitaw pala sa comment na sharer, no? Sharer. Ayan. Sana makita ko lahat dito nakalagay sharer. Ibig sabihin lahat kayo nag-share ng video. So kindly share it. Kung napagpapala po kayo, share nyo po sa timeline nyo. Para po sa kapakinabangan din ng iba. Di po ba? Para yung mga friends nyo, para na rin sila nagba-Bible study. Malay nyo, may maligaw na magkaroon ng interest. Hindi po natin alam na yung salita ng Diyos ay naihasik. Hindi naman po ito babalik ng walang kabuluhan. So, yun. So, Maribeth Eusebio, magandang araw. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Yung mga hindi ko nabati, ipagpaumanhin nyo na po. Ano po. Mga regular po nanonood, yan si Lily Camialu, si Bunso, aking pinsan. Si Marjorie Almasar, yan si Ate Mirna Sapitan, na Ate Mirna Sinfuente, si Eric Pacifico, at saka si Hazel, mga taga-Amerika. Sino pa ba? Marami pa hong iba. Birthday po pala ni Ate Puring Sarmiento. Ate Puring, happy birthday po. Ganun din po si Lola Emily Gamoras. Lola Emily, happy birthday po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. So, ayun po. Maraming salamat. Magkita po ulit tayo bukas. Napakabilis po ng araw mga kapatid. Sabi nga po, nagkukwentuhan kami ni Miss ko na isang araw, Monday na naman, hirap na namang bumangon. Pero ngayon po ay Thursday na. Bukas po ay Biyernes na naman. Ay nako, mga kapatid. So, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sana po magkita-kita rin tayo sa Unida International. No po? Sa Unida, Tinig ng Pag-asa International Worship this coming Sunday. Alas 7 po iyon ng umaga dito, alas 8 ng gabi dyan sa Pilipinas. Tandaan nyo na po, pag Sunday, so makipagtagpo po kayo sa mga kapatiran at tayo po ay magsama-sama sa pagsamba sa atin pong Zoom. Ano po? Kung meron pong gustong baka po meron may mga talent, ano po, pwede naman po na mag-share ng awitin, no, sa inyo. O kaya ay magpatotoo nung kanilang mga natututunan sa Tinig ng Pag-asa, okay lang po para po maka-encourage sa iba. No, yun lang po yung ano po yung natutunan natin sa Tinig ng Pag-asa, share nyo naman. Mag-join po kayo alas 8 po ng gabi dyan sa Pilipinas. Ano pa ba? Baka po merong gustong mag-share ng awitin. Katulad niya si Kumaring Ami Santos, kasali sa choir yan, kumakanta yan eh. Sino pa ba kakilala ko na nanonood na mahilig kumanta? At atin pong hihingian ng special song number sa Sunday sa ating worship service. Anyways, just message mo po kung sino po gustong umawit at atin pong paaawitin. So magandang araw, Kuya Eddie Boy Sauler, Sara Colina at kay Predicador June. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sabi ni Joy Almodiente Lapid, sabi ni Joy, amen po pastor, totoo po yun. Busy na po ang mga pastor ng Unida sa barangay na po sila. Hindi ko na po babasahin to. Baka, hindi, pwede naman. Sa barangay na po sila nag-duty, wala naman pong nakukuhang katuwiran at katarungan na umiiral sa pamumuno nila bilang mga pastor ng barangay. Nakakalungkot lang. Anyways, hindi ko po alam kung ano yung ibig sabihin po ni Joy, pero yun po. Yung mga pastor daw ay nasa barangay. Baka naman chaplain. No? Kelly, magandang umaga sa iyo, Kelly. Rachel ako na Rachel, si Kelly po ito, si Kelly Manigaw. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Caloocan, Kelly.
Yan, si Pastor Marvin Martin, nanonood din po sa atin. Magandang umaga. Ganon din po si Meryl Corneo. Meryl, dalangin ko ang patuloy na pagsama ng Panginoon sa iyo pag-uwi mo ng Pilipinas. At sa kalooban ng Diyos, Meryl, in case na you would like to join Pastor John Ocol, contact him pag-uwi niya sa Pilipinas and maybe he can provide job opportunity for you too. So, ayun. So, magandang araw po sa inyo mga minamahal. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.